Welcome po sa ating channel, Beck and Toink. Ito po isang bagong video na naman po about air compressor. Yan, pagto-troubleshoot po. Iba-ibang klase yung pagto-troubleshoot about air compressor. Marami na po akong ginawang video dito patungkol sa air compressor. Basta bisitahin lang po yung channel natin o di kaya mag-comment po kayo sa ilalim ng video natin. At isi-share ko yung link kung ano man po yung katanungan nyo about sa air compressor. Yan. Hindi ko na po sinasabi na magaling tayong gumawa ng air compressor. Ang sa akin lang ay troubleshooting lang. Yan. Ibabahagi ko lang po sa inyo yung aking nalalaman. Yan po. Yan lang po yung sa akin para parang sharing lang ng idea. Yan. May nagtanong sa atin kasi nag-upload na tayo ng mga topic po about air compressor. May nagtanong po sa atin. Ito, sabi niya, ang sabi niya po, yung sa kanya, pag sinaksak niya, ayaw umandar. Yan. Yan po, isang magandang topic, mga bossing. Siyempre po, pag ayaw umandar niyan, ito na yung gagawin natin. Yan. Una, dito tayo, sa saksakan. Yan. Pakikita ko yung troubleshooting na gagawin natin. Kung bakit ayaw umandar ng ating compressor. Gagamit tayo ng tester, siyempre. Kailangan natin ng tester, mga bossing. Ayan. Pag wala tayong tester, hindi natin matetest yung ating compressor kung ano yung trouble niya. Lalo na kung ayaw umandar niyan. Ayan. Ito po, sa pagtetest po ng ganito, kahit anuman pong power tools o appliances o di kaya gaya nito air compressor, siyempre mag-uumpisa tayo dito sa saksakan. Yan, saksakan tayo. Test nyo yung cord kung hindi patid yung linya natin. Ito, ganito po yung gagawin natin. Sa tester ay lilipat tayo ng ohms. Yan, sa ohms po tayo. Yan, makikita nyo yung tester nyo. Meron siyang nakalagay na ohms. Yan po. Yan, omega sign. Yan, ayan po yung tinatawag nilang ohms. Lalagay natin dyan. Yan, set ko siya sa 1000K. Kahit ano po dyan pwede. Yan, kahit ano dyan pwede naman. Tapos testingin muna natin kung gagalaw na yung needle ng tester natin. Short video lang po to kasi hanggang 20 minutes lang tayo. Yan, ipapasok natin siya sa 20 minutes. Ayan, gumalaw siya. Ibig sabihin okay na yung tester natin. Nakaset na tayo ng tamang setting kasi gumalaw na siya. Ngayon tetest natin yung cord at saksakan natin, yung daloy po ng alambre natin o yung wire natin, kung tuloy-tuloy ba yung kung wala siyang patid. Yan, ito yung cordon natin. Yan, bibitawan ko. Ito yung dulo kasi ito na yung nakatap, at ito naman po yung dulo dun sa kabila. Yan, ito, dito tayo mga bossing. Tapos kung mapapansin nyo, may switch dito yan. Ayan, may switch siya dyan. Ayan, pag inaangat yan. Pag inangat nyo po yan, nakapatay. Yan. Subukan nyo po, may switch po yan. Ayan. Ayan, pag inangat nyo po yan, nakapatay yan. Ayan, pag nakababa, nakasindi. Ito, testingin natin, naangat muna natin to. Ayan, inangat natin siya. Tapos, gamit yung tester natin. Dito muna tayo sa isang parte ng ating plug. Yan. Yan. Awa ko lang siya. Tapos nakaset tayo ng ohms. Yan. Siyempre hindi muna tayo lalayo sa cord muna. Baka patid lang yung wire natin. Ito. Hanapin natin yung kapares niya dito. Ito yung dulo ng ating plug. Yan. Yan. Tignan yung tester ko. Hindi siya gumagalaw. Dito sa bandang right. Yan. Dinampi ko lang siya. Tapos dito sa kabila. Yun. Yun. Kita nyo mga bossing, gumalaw siya dito sa kaliwa. Yan. Ito yung cord natin. Yan, sinundan lang natin. Ito sa taas, hindi pa tayo dyan. Dito muna tayo sa ilalim. Yan, troubleshoot tayo dun mo sa ilalim. Yan, ito yung pressure switch natin. Yan, siguraduhin po na hindi nakasaksak. Kasi pag inano niya yan, nakasaksak yan, pwede kayong makuryente. Ayan nga. Ito, right side ng ating plug. Tapos, tinetrace natin kung ano yung kapares niya dito sa ating wire. Yan, yung kanan, hindi gumalaw. At yun nga po, gumalaw doon sa kaliwa. Yan, gumalaw siya. Ibig sabihin, okay ito.
itong kanan natin dito sa plug, okay yan, yung wire natin. Nilipat ko dito sa kaliwa. Yan, lipat natin sa kaliwa. Yan, ganun pa rin yung procedure, ulitin lang natin. Yan, ulitin lang natin. Same procedure pa rin po, dapat gagalaw pa rin yung ating tester. Ibig sabihin, dadaloy yung kuryente natin doon pag ganun. Papasok yung kuryente pag ito gumalaw siya dito sa dulo. Yan, walang patid yung wire natin. At yung plug natin okay din siya. Yan po, nasa kaliwa tayo ng ating plug. At dito tayo sa kanan. Yan, gumalaw siya dito sa kanan. Yun, okay siya. Okay po siya. At dapat ito nakataas. Kasi pag binaba po natin yan, yan, tingnan nyo. Pag nakaswitch yan, tingnan natin yung kung ano mangyayari. Ayun, gumalaw siya ng parehas kasi nakaswitch na po siya. Kasi nadetect niya po yung rewind ng ating motor. Kaya gagalaw na parehas yan. Kaya dati taas nyo muna po ito. Yan, naka-off yung switch natin yan pag ganyan. Ito, kaliwa dito. Ito, test tayo. At kanan doon. Yun, okay. So, okay na po tayo dito sa plug. Iwanan na natin to kasi okay. Tinest natin siya. Okay yung cord natin at yung plug. Ngayon, dito tayo. Ito, switch to. Ito, dito na po tayo sa pressure switch. Yan, mga bossing, dito tayo sa pressure switch. Ito po yung linya natin ng line 1 at line 2. Ngayon po, ang gagawin niya, pag binaba natin to, itong nasa kanan at itong nasa kanan na nasa ibabaw, magdidikit yan. Ayan, ayan yung pinaka-switch niya. At yung sa kaliwa naman, at yung kaliwa na nasa taas ay magdidikit din. Ayan, testingin natin. Ito yung tester natin, yan, iipitin ko lang siya. Siyempre, pag sira po yung pressure switch natin at hindi nagko-contact yan, hindi rin papasok yung kuryente kasi dalawang linya po yan, line 1 at line 2. Ito, testingin natin. Yan. Yan po yung sinasabi ko, gumalaw siya. Kanan na nasa ibaba at itong kanan na nasa ibabaw. Ito, nakababa to, naka-on tayo niyan. Yan, switch po to. Tignan nyo pag tinaas ko siya. Yung tester po natin, tignan natin. Yun, kita nyo po, bumaba. Yan, tapos bababa natin, switch natin. Yun. Pagka pindot po natin, pagkababa nito, nag-switch siya. At yun, pumalo siya. Ibig sabihin, dumikit siya. Ngayon, dun tayo sa kaliwa. Okay na po yung kanan natin. Dito naman tayo sa kaliwa. Yan, gumalaw siya. Ngayon, naka-on na yan, yung switch natin sa pressure switch. Yan. Yan, tignan nyo po. Yun. Para may problema yung ano natin dito sa parte na to. Yan, sinusumpong. Yan. Sinusumpong yung ating switch doon sa kabila. Yan. Yan, kikita nyo naman po na sinusumpong siya. Yan, may sumpong siya. Hindi katulad dito sa kabila. Dito sa kabila, makikita nyo na namamatay siya. Yan, nakapatay dapat yan, pag pinatay nyo, yan, hindi siya gagalaw. Yan, baba natin. Yun, nag-switch siya. Taasan natin, seset ko na ng 10K para malakas yung palo. Yan, para malakas lang yung palo niya. Seset na natin ng 10K. Yan. Yan, sagad po siya. Ulitin natin, yan, naka-on siya. Yun, baba. Yan, dumulo siya sa kaliwa. Nakapatay. Ngayon, on. Yun, okay. Okay yung kanan natin. Ngayon, lipat tayo dito sa kaliwa. Isa pa. Kaliwa naman tayo. Yun, nakapalo siya. Yan, sumagad na, okay na. Tapos baba natin, ay tinaas natin. Nakaswitch pa rin. Yan, ibig sabihin may problema yung pressure switch natin, yung isang linya niya. Para makasigurado tayo, siyempre, tatanggalin natin yung isang wire dito. I-remove muna natin yung isang wire, yung pagkakatap niya. Ito yung takip niya kanina. Hindi ko na pinakita sa video natin. Tinanggal natin dito yung screw. Yan. Tatanggalin ko yung isa. Yan, pag ginagalaw niyo po to, siguraduhin pong hindi nakasaksak. Nakukuryente tayo pag 220 volts po to.
Yan, tinanggal ko lang yung isang linya. Kasi nakikita natin na bakit gumagalaw dun sa kabila pag nakaangat na siya. Dapat hindi na po gagalaw yun sa kabila pag nakaangat na. Gaya dito. Yan. Pwede rin natin tanggalin itong isa para sigurado tayo. Tatanggalin na rin natin yung isa. Yan. Kahit magkabaliktad po yan, wala naman pong problema. Yan. Pero mas maganda ibabalik nyo rin sa dati kasi baka mag-reverse yung ikot. Yan. Pwede rin kasi mag-reverse yung ikot. Yan. Brown yun nandito sa kanan natin. Brown. Yan. Bababa ko lang siya para makita nyo na maayos. Yan. 20 minutes lang po yung video natin para hindi masyadong mahaba. Yan, nakaangat po siya. Tapos test tayo ulit. Kaset tayo ng ohms pa rin. Yan, continuity po yung tinetest natin mga bossing. Continuity, ibig sabihin tinetest natin kung sira o tuloy-tuloy po ba yung daloy niya, yung daloy ng kuryente, o napatid siya. Yan, switch natin. Yan, makikita nyo na yun, gumalaw. Ito po, balik po tayo mga bossing. Yan, makikita nyo po nakatap tayo doon sa kaliwa nung parte nung pressure switch. Yan, gumagalaw na siya agad. Yan, gumagalaw na po siya agad. Yan, nakasagad, nakadulo siya. Yan, iangat ko yung multi-tester natin, yung isang linya. Yun. Nakapatay yung switch natin. Ito, bababa ko. Yan, walang nagbabago. Yan, walang nagbabago. Yan, ibig sabihin may problema yung switch natin dito. Magre-recta na yung isang linya natin. Tapos dito sa kabila, ito, dito tayo. Yan, sa kabila tayo. Yan, naka-switch siya at yun, nakadulo yung ating tester. Yan, medyo lumabo lang siya. Lalayo ko ng konti yung tester natin para makita niya na maayos. Ayan. Ayan po, nakadulo siya. Pag tinaas natin, ayan, bumaba siya. Yan, dapat ganyan po yung ano niya, yung movement niya. Yan. Ayan yung senyales na okay yung pressure switch natin dito sa kanan. Pero doon sa kaliwa, may problema nga po siya. Pwede naman ganito yung gagawin natin dito. Yan, tatap na lang natin dito sa ilalim. Ito. Yan, parang ano pa rin, parang nakalinya pa rin siya na isa na lang yung gumagana natin na switch. Yan, isang linya lang yung gumagana natin na switch. Ito, tatap ko lang siya dito sa ilalim. Pero pwede rin naman pong dito na lang sa taas. Ayan, pwede rin naman dun sa taas. Kasi gumagana pa naman yung isang linya natin. Pero dito sa parte ko, ito, binaba ko na lang siya dito sa ilalim. Ayan, binaba natin sa ilalim. Pwede naman po kasing isa lang yung gagamitin yung linya. Ayan, sa switch lang yung gagamitin yung linya. Marami na rin akong nakita na ganun. Yan. Bali direct na po yung isang linya natin. Ayun, baligtad siya. Ibabalik ko lang sa dati. Yung brown natin ay dito sa kanan. Yan, brown natin nasa kanan pala. Yan po. Pag hindi po umandar yung natin, pag hindi dumalo yung kuryente dyan, ibig sabihin may problema po yung pressure switch natin. Yan, makikita nyo naman sa ilalim yan. Dito. Yan, bababa natin. Yan, sa ilalim po. May makikita kayo dyan. Ayan, may contact point na tinatawag dyan. Yan. Yan. Ayan po yung nagdidikit sa dalawang linya. Tapos doon din sa kabila, doon sa bandang kanan. Bandang kaliwa. Yan, yan po yung nagdidikit yung contact point. Tapos ito nga po, yung nagtanong nga po na bakit ayaw umandar ng compressor nyo. Ito baka hindi nyo napansin yung switch. Pwede rin po kasi ito. Baka nakataas siya. Ayan, nakataas. Ayan, babaan nyo lang po yan. Ayan, dapat mararamdaman yung nag-click siya. Tapos yun nga dapat ito pa yung papunta dun sa natin, motor. Ito yung linya nung papunta dun sa motor. Ito siya. Ayan, papunta dun. Papunta na dito sa loob ng motor. Ayan, yung linya.
Tapos yun nga, dadaan ng running capacitor. Yan, running capacitor. Yan, dadaan ng running capacitor. Pwedeng i-check rin po natin yung linya niya. Ito, bubuksan nyo to. Check nyo dyan kung may pumapasok din na kuryente dito. Ito, bubuksan natin para makumpleto yung video natin. Yan. Dapat natin to. Post ko muna. Ito po, bali dito na kayo magte-test ng kuryente niyan. Puputulin nyo yung linya dito para makasigurado kayo kung merong dumadaan na kuryente dito na 220 volts. Yan, dito sa linya na to. Yan, para makita natin kung talagang may kuryente. Hanggang dito po yung pagte-test natin. Pagkatapos dun sa pressure switch, dito na kayo yung papuntas dito sa motor. Yan, te-test nyo dyan. Tapos pag hindi pa rin umandar itong motor na to, kasi yung pump po, ito lang po yung umiila niyan, yung belt natin. Yan, ito yung belt. Doon sa pump wala na kayo doon kasi ito na lang yung dito lang kayo sa motor at yung pressure switch, yung dinadaanan ng kuryente. Yan, ito pag umandar po yung motor, iilayin niya lang yun. Yun, sasama lang siya, iikot lang. Kaya dito lang po yung focus nyo, dito lang tayo sa motor. Kaya dito na po kayo, dapat yung line 1 at line 2 nito, nakakasukat ka ng 220 volts o 230 volts dito sa linya na to. Pag pinutol nyo yan, tapos ibabalik nyo na lang, tatandaan nyo lang kung ano yung tinanggal nyo. Ngayon, pag hindi pa rin pumanda to, pwedeng may patid na yung ating motor. Yan, pwedeng nasunog. Ngayon bubuksan na po yan. Yan, bubuksan nyo, check up nyo. At yung ibang motor na ganito, meron silang tinatawag na centrifugal switch. Yan, centrifugal switch. Yung meron siyang capacitor. Yan, bisitahin na lang po yung mag-comment na lang kayo. Ito, gagawin ko ng diagram para mabilis. Ito po yung diagram natin mga bossing. Ito yung po natin. Ito po yung diagram natin mga bossing. Halimbawa po, primary winding yung sa taas natin at running winding. Halimbawa lang po. Yan. Line 1, ayan yung design natin. Yan, line 1 at ayun na yung line 2 natin. Ito yung primary winding natin at running winding natin. Yan, papansinin nyo, yung capacitor ay naka-series po doon sa running winding natin. Yan, capacitor na running capacitor. Ayan, naka-series siya. Papunta doon sa line 2. Ayan yung line 1 natin dito sa kabila. Ayan. Ayan po. Tapos dito rin sa dulo ng ating running winding, nakatap yung switch niya. Yun. Tapos capacitor na starting capacitor. Ayan. Pag umikot na po yan, nag-start na, mag-open na po itong switch natin. Umpisa lang siya nakadikit. Ito, itong switch. Kung papansinin nyo rin po, parehas lang yung pagkakatap ng capacitor natin na running at yung starting. Dumaan lang ng switch siya. Yun. Parang nagdalawang capacitor yung nakalagay. Ayan. Dalawang capacitor. Parang tinaasan niya lang yung capacitor niya. Ayan, mapapansin nyo. Mataas po kasi yung value nitong starting capacitor. Ito yung linya niya. Ayan, mapapansin nyo. Tapos yung iba naman po ginagawa nila, yung running winding, inaati sa gitna. Yan. Dito nila nilalagay yung switch saka yung starting capacitor. Ayun. Ito yung sinasabi ko na pares lang yung pagkakatap. Ayun yung running capacitor natin. Ayan. Naka-series siya dun sa gitna. Nakagitna siya dun sa running winding natin. Ayan. Kung papansinin nyo. Tapos pagka-start nyan, yun, aandar siya. Sandali. Tapos matatanggal na yung switch. Mag-o-off na yung switch natin. Mag-o-open na siya. Ayun. Tapos dito na lang siya tatakbo sa running capacitor. Yun. Yun po. Yun po, balik po tayo dito. Yun nga po, itetest nyo lang ng tester yan kung may kuryente na dyan yan. At yun, okay na. At dito rin. And kung may kuryente na po dyan. And kung may katanungan kayo, comment lang po kayo sa video natin. At sasagutin natin yan. Yan po, sana subscribe po at like na rin. At marami pong salamat.